ng Diyosa ng Bayan, Diyosa Cruzat at ng nag-iisang hiyas ng radyo, Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Happy Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sunday morning, Philippines. Araw po tayo ng linggo. Huling Sunday sa buwan ng Hulyo, July 26, 2026. Hay, kalahatian na ng taon. Samahan niyo po sa inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang Beshies ng Bayan. Ako si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Beshi, palakasan mo naman ng onte. Wait lang. One yung akin. One. Yes. Kaya mo yan, Beshi. Tukasihan, Beshi. Wait lang, medyo bulag tayo for today. Ayan, maraming salamat. Magandang umaga sa mga palagi ang nag-aabang sa ating programa, Beshi. Lagi nakatutok sa YouTube channel natin via DZRH News Television, of course. Lagi tayong live dyan. Gayon din, of course, sa DZRH 666 Radio. At sa YouTube, ay, naulit na sabi ko na, sa Facebook. Via DZRH News, of course, napapakinggan sa 18 relay stations sa Luz Viminda at napapanood sa maraming cable channels. Napapanood tayo sa Signal Channel 18, Sky Cable Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, gayon din sa inyo sa Bicolandia, Bicol Cat via System, sa TVZ Cable Network, JP Cable TV at sa Madera Cable TV. Of course, sa mga gustong laging sumama sa ating huntahan, mamaya hanggang alas 11 ng umaga, pwede kayong sumama sa aming kwentuhan maliban sa pag-comment sa YouTube channel namin at sa Facebook Live. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mensahe via our text line 0919-282-6485. Sige, Beshi, kaya mo pa yan. Ulitin ko lang sa mga medyo hindi narinig. 0919-282-6485. Yan, pwede po kayong mag-text sa aming pag-text line. Kamusta po kayo ngayong araw ng linggo? At syempre, ano nga po bang inaabangan nyo bukas sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano ba ang mga gusto nyong marinig na banggitin ng ating Pangulo? Oo, diba? alam naman na. Alam mo nung bata pa ako, laging parang hindi ko alam kung sino nga presidente that time, pero holiday ang SONA. Yan. Naalala mo ba yan? Oo naman, Beshi. Kasi gusto nila na mapakinggan natin ang ulat ng Pangulo. Alam naman natin yan. Lalo na ngayon, ang dami-daming mga pumuputokan na issue, kaliwat kanan, taas baba, saan pa ba? Ikaw ba, Beshi, sa ngayon ba, ano ba yung mga gusto mong marinig mula kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung ano ba yung sinasabi niyang susunod na kabanata? Ayan. Ano ba yung kailangang abangan natin dyan? And of course, syempre, flood control scandal. Ano na nga ba ang update sa investigasyon na yan? Madadagdagan ba ang mga nakakulong, ang mga mananagot? Tsaka syempre kung may pasaring ang Pangulo sa nagpapatuloy na paglilitis sa Vice-Presidente. Kasi nga di ba sabi niya, parang wala siyang panahon para makinig. Hindi niya bibigyan ng time yung impeachment trial, di ba? Hayaan niya na lang. Na tumakbo, gumulong sa tamang proseso. Tingnan natin kung meron siyang pasaring or parinig. Alam naman natin yan kapag meron siyang binanggit. Alam mo, matatalino mga tao ngayon nako-connect na nila agad. Nako-connect the dots. Na parang bang ang daming dots sa SONA. Madami talagang dots sa SONA. At dahil nababanggit natin ang SONA, ayan na. Panigurado, kaliwat ka ng mga pagtitipon na meron. Isasagawa bukas. At alam naman natin na nakabantay. Bantay sarado yan ng kapulisan. Of course, headed by our PNP Chief, Jose Malencio Nartatez Jr.
Sa ating programa, Beshi, maliban sa kwentuhan at kumustahan, papahapyawan natin, raratsadahan natin ang mga special reports na tinutukan natin dito sa DZRH. Kung kanina napakinggan ninyo si RH14 at si RH28, madami pa kayong pakikinggan ng mga special reports ng mga reporter natin. And of course, ng mga kasamahan natin dito sa loob ng himpinan. Bago sa ating kwentuhan, of course, kumustahan tayo hanggang alas 11 ng umaga. Pasadahan muna natin ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Katulad ng ating binabanggit, handa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-ulat sa kanyang ika-5 State of the Nation address bukas, July 27. Ayon sa Pangulo, titiyakin niyang malalaman ng publiko ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na isang taon o mula noong nakaraang SONA. Inaasahang kabilang sa babanggitin ni PBBM ang naging pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Aabangan din kung tatalakayin nito ang tungkol sa issue ng korupsyon na nabanggit sa kanyang huling SONA. Sabi ni Pangulong Marcos, tapos na niyang sulatin ang kabuuan ng talumpati. Pero pwede pa niya itong magbago hanggang sa mismong araw ng SONA. Samantala, nais ng mga Pilipino ang makarinig ng konkretong sagot laban sa korupsyon at mataas na presyo ng bilihin sa ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lumilitaw sa Pulse Asia Survey na 3 sa bawat 10 Pilipino o 29.8% ang nagsabing top issue nila ang katiwalian, kung saan karamihan ay partikular nag-aabang sa update sa flood control scandal. Kasunod dito ang 18.7% ng mga Pinoy na naghahangad ng mas murang bilihin, sinundan ng 6.6% na gusto ng matinong hanap buhay at 6.2% ng maasang maiibsan ang kahirapan. Nasa listahan din ng mga concern ng Pinoy ang illegal drugs, mababang sahod, mataas na presyo ng langis, isyong pag-agrikultura at 1.2% na nagsasabing impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ang survey sa 2,400 adults noong June 28 hanggang July 6, 2026. Samantala, naka-full alert na ang National Capital Region Police Office simula pa kahapon para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay nito, sisimulan na rin ang pagde-deploy ng nasa higit 21,000 na kapulisan na itinalaga para sa security operations. Bukod sa mga ipakakalat na pulis, mayroon ding 3,000 standby personnel mula sa Police Regional Office 2, PRO 4B at sa PRO 5. Kabilang sa tututukan ng pulisya ang pagbabantay sa batasang pambansang complex, mga pangunahing kalsada, transport terminals, border control points, mga itinalagang rally zone at iba pang kritikal na mga lugar sa Metro Manila. Bilang karagdagang pwersa, nagtalaga rin ang aabot sa 11,200 members ng Civil Disturbance Management para matiyak na maayos na mababantayan ang mga magsasagawa ng kilos protesta. Samantala, kasado na ang malawakang kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo sa ika-5 State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas. Ayon sa grupong bayan, ibibida at ibabalandra nila ang gawang effigy, the puppet and the master puppet. Tampok ang mukha ni US President Donald Trump at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Panawagan ng grupo ang mataas na singil sa kuryente, pagbasura sa oil degradation law, pagtanggal ng VAT at excise tax at panagutin ng lahat na sangkot sa korupsyon. Nag-abiso na ang MMDA na gamitin ang alternatibong ruta dahil sa posibleng mabagal na daloy ng trapiko malapit sa House of Representatives sa Quezon City. Uy, good news naman tayo. Epektibo na kahapon, July 25, ang unang bugso ng 85 pesos na aumento sa arawang sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Una nang inanunsyo ng Department of Labor and Employment na mahahati sa dalawang tranches ang inaprubuhang wage hike kung saan ang unang bugso ay 60 pesos. Samantalang ikalawang bugso naman ay 25 pesos na ipatutupad sa January 20, 2027. Kaugnay nito mula sa dating 695 pesos ay tataas na sa 780 pesos ang arawang sahod ng mga non-agricultural worker, habang 743 pesos naman mula sa dating 685 pesos ang sa mga agricultural worker. Babala ng DOLE pagmumultahin ang mga establishmentong bigong magpatupad ng naturang wage order. Batay sa pagtaya, nasa 1.1 milyong mga manggagawa sa Metro Manila ang mabebenepisyohan ng nasabing taas sahod. Beshi, kung may good news, meron naman tayong bad news dahil posible pong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya, namumurong tumaas ng 6 pesos ang kada litro ng diesel at 5 pesos ay 90 centavos naman sa gasolina. Habang ang kerosene ay posibleng tumaas ng 4 pesos and 30 centavos kada litro. Ang oil price hike ay dahil sa pangamba na posibleng maantala ang supply ng langis dahil sa limitado pa ring pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Bago tayo mag-commercial break, pasadahan muna natin ang una sa mga ipapalabas nating SONA Special Reports dito sa Huntahan. Unahin natin ang patungkol sa edukasyon. Hindi na lamang kakulangan sa classroom at krisis sa pagkatuto ng mga kabataan ang hamong kinakaharap ng kagawaran ng edukasyon. Kasama na ngayon sa mahabang listahan ng mga problema sa naturang sektor ang karahasan sa loob ng mga paaralan. Sa pagpasok ng ikalimang taon sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano ang magiging hakbang ng kanyang administrasyon para solusyonan ito? Narito ang special report ni Ara Espiritu. Ang mga minamahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. I come before you today to address you as it is my duty as President of the Republic. Sa bawat State of the Nation address, inilalahad ng Pangulo ang kanyang achievements, mga ongoing programs at mga planong gagawin pa ng kanyang administrasyon. Sumasalamin dito ang progreso ng pamahalaan at kung natupad ba ng administrasyon ang mga pangakong binitawan. Muli narito ang SONA Special Report ni Ara Espiritu patungkol sa Department of Education. Mga kaibigan, meron pong 3 patay, 5 sugatan sa insidente po ng pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Hindi ko po alam. Anak ko na pala doon, yung sinasabi nilang dead on the spot. Hindi na po nadala sa ospital. Anak ko na pala yun. Sinalubong ng mga bagong hamon ang sektor ng edukasyon sa pagbubukas ng panuroang taon 2026 to 2027. Ang sanay ligtas na pagbabalik eskwela, binulabog ng kaliwat ka ng mga karahasan sa loob mismo ng mga paaralan. Nito lamang Hunyo, 2 magkakasunod na insidente ng pananaksak ang naiulat sa Cavite. Sa General Trias, 7 grade 5 pupils ang walang habas na pinagsasaksak ng kitchen knife ng isang grade 8 student. 2 sa mga biktima, kinailangan pang operahan sa tindi ng mga saksak. Ang pinakalaging kontrobersyal na gumulantang sa nakararami, ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, na ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara ay ang kauna-unahang mass school shooting sa bansa na kumitil ng buhay ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa.
Ang mga sospek, 2 ring mag-aaral edad 14 at 15 anyos. Ang mga kaganapang ito nagdulot ng pagkaalarma sa publiko, lalong-lalo na sa Pangulo. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Bago pa man ang mga karasang ito, matagal nang dagok sa sektor ng edukasyon ang kakulangan hindi lamang ng learning materials, kundi maging ng mga silid-aralan. Sa 2025 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ipinangako nito ang pagtatayo pa ng karagdagang 40,000 classrooms hanggang matapos ang administrasyon. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Sasapat ba ito? Gayong ayon sa ulat ng EDCOM2 sa kanilang 10-year roadmap, tinatayang nasa 165,000 pa ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Kung hindi nila agad matutugunan, maaari pa itong umabot sa 219,000 bago ang taong 2028. Mas lumobo pa ito dahil sa mga kalamidad gaya ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao noong Hunyo at nagdulot ng pagkasira ng libu-libong mga silid-aralan. Bukod sa nawala ng ligtas at maayos na espasyo ang mga estudyante, higit na apektado ang kanilang pagkatuto. Batay sa pinakuling Program for International Student Assessment o PISA result, nangulelat ang bansa sa reading comprehension, math at science matapos makakuha ng below average na rating. Sa 64 na mga bansa, kabilang ang Pilipinas sa bottom 4. Sa March 2026 Senior High School Literacy Assessment ng DepEd, nasa 87% ng grade 11 students sa bansa ay non-independent readers o hindi kayang umintindi ng kanilang binabasa ng naayon sa kanilang antas, habang 12% lamang ang independent readers. Pag-aamin ni Teachers Dignity Coalition National Chairman Benjo Basas, masyadong mataas ang naturang bilang. 1.3 million, so that's something like 80%, so more than 80% of our grade 11 students. So medyo masyado, no? Hindi medyo, kundi masyadong mataas dito. No? Nakalungkot, no? Saan napunta ang 8.9 billion? Meron pang napakinabangan ang mga guro. Samantala, sa panig ng mga guro, tila bingi at bulag pa rin ang pamahalaan sa kanilang panawagang disenteng sahod. Sa pangunguna ng ACT Teachers Party List, isinusulong ng iba't ibang grupo ang panukalang iakyat sa 50,000 pesos ang minimum na sahod ng mga guro. Hinaing ng mga ito, tambak ang kanilang trabaho, gayong kakarampot lang naman ang natatanggap nilang sweldo. Ang mga usaping ito ay malaking tinik pa rin sa sektor ng edukasyon, 4 na taon mula nang maupo si PBBM. Kaya naman sa nalalapit na SONA 2026, inaabangan ng publiko kung may mga ilalatag bang aksyon at reforma ang Pangulo o mananatili na lamang na hamon ang mga ito. Para sa SONA 2026, ito si Ara Espiritu ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ara Espiritu. Magbabalik tayo makalipas lamang ang ilang paalala ang ating oras. 10:25. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Alas 10:30 na po ng umaga. Kayo ay nakatutok pa rin sa huntahan with your favorite Beshies. Ako po si Beshi Josa. At ito naman po si Beshi Winaper. Yan! Yan! Ano ba yung mga event host? Alright! Nakakainis naman. Ayan! Natapos na tayo sa Sona Special Report ni Ara. Pero Beshi, ang ganda nung sinabi ni Ma'am Teresita ano sa ba YouTube. sabi niya? Sabi niya, hindi naman lahat ng problema ng bansa ay pwedeng masolusyonan lahat agad-agad. Lalo na kung dahil sa kaguluhan sa ibang bansa. May pagsisikap namang ginagawa ang pamahalaan. Thumbs up with heart emoji. Alam mo, Beshi, sabi naman nga dito ni Sir Melvin Letrodo, ang gusto niya daw marinig kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA bukas ay ipakulong po niyang lahat ng mga kawatan, kurakot sa pamahalaan. Yung pagkalabas nila ng ay may sasalubong na posas, ganun ba ang gusto? Siguro yung
mabilisan ng pagpapakulong. Kasi alam mo, ang masakit dito kapag yung simpleng mamamayan, parang nagnakaw lamang ng, parang dati na issue yung may nagnakaw ng corned beef. Nabalitaan mo ba yun? Corned beef nga ba yun? Kung anong klaseng pagkain yung ninakaw tapos parang nakulong agad. Pagka ordinaryong Pilipino, alam mo ito yung mga hinaing, alam ko naman nating lahat, kapag ordinaryong Pilipino, kapag mahirap, parang ang bilis lamang makulong, hindi pinapakinggan. Oo, parang ang binabanggit nga ng taong bayan, Beshi, parang pagdating sa ganyan, hindi fair ang justice system, ganun. Kumbaga kapag mahirap ka, walang due process. Pero kapag ikaw ay mataas at may pangalan, o kaya naman ay kamag-anak na may pangalan, ay may due process ka at meron kang karapatan para sa hustisya. Pero bago yan, Beshi, bago sa ating mga pinag-uusapan ngayong umaga, pakinggan naman natin ang SONA Special Report ni Kisa Sabzon. Dahil sabi nga, papasok na sa ika-5 taon ng panunungkulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ilalim ng kanyang pamamahala, iba-iba ang naging pananaw rito ng kanyang mga nasasakupan. Mula sa mataas itong trust rating sa kanyang unang taon, bilang Pangulo, mistulang pababa ang naging grado nito habang tumatagal siya sa pwesto. Ano na nga ba ang hatol ng taong bayan sa kanyang pamumuno? Ating alamin sa special report ni RH22 Kisa Sabzon. Ang mga minamahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. I come before you today to address you as it is my duty as President of the Republic. Sa bawat State of the Nation address, inilalahad ng Pangulo ang kanyang achievements, mga ongoing programs at mga planong gagawin pa ng kanyang administrasyon. Sumasalamin dito ang progreso ng pamahalaan at kung natupad ba ng administrasyon ang mga pangakong binitawan. Ngunit bago pa man magsalita ang Pangulo sa harap ng milyong-milyong Pilipino, tila nauna nang magsalita ang taong bayan. Sa mga resulta ng survey ng Social Weather Station ngayong 2026, higit pa sa bagsak ang markang nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Sumadsad sa -15 ang rating noong Marso, bagamat bahagyang nakabawi sa -7 nitong Hunyo. Indikasyong mas marami ang nagsasabing hindi sila nasisiyahan sa performance at wala na silang tiwala sa kasalukuyang leader ng bansa. Malaki ang kaibahan nito mula sa performance at trust rating na nakuha ni PBBM noong una siyang maupo sa Malacanang. Ang pagbagsak ng rating ni Pangulong Marcos pinatibay pa ng resulta ng Pulse Asia. Nabigyan ng 35% trust at 36% performance rating si Pangulong Bongbong Marcos. Lumaylay din ito kung ikukumpara sa trust at performance rating ng Pulse Asia na may parehong 80% sa unang taon ng kanyang pamamahala. Tugma rin ito sa resulta ng tugon ng Masa Survey. Bagamat nakakuha siya ng 54% trust at 51% satisfaction rating sa huling pagsusuri ng Okta, bumaba pa rin ito kung ikukumpara sa October 2022 survey na may 78% trust at 86% satisfaction. Magkaiba man ang numero, ngunit iisa ang direksyon. Tila kinukulang na si Pangulong Bongbong Marcos batay sa paghusga ng taong bayan. Yan ay sa kabila ng mga pagtiyak ng palasyo na patuloy at hindi humihinto sa pagsusumikap ang Pangulo para sa pag-angat ng mga Pilipino. Ano mang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. Ngayong SONA 2026, muling mag-uulat sa bayan si Pangulong Bongbong Marcos. Ibibida niya ang mga natupad ng kanyang administrasyon at muling mangangako sa mga gagawin pa sa natitirang 2 taon. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay kung ang mga programa at planong ito ay maibabalik pa ang tiwala ng publiko sa natitira niyang termino.
Para sa SONA 2026, ito po si RH22 Kisas Habson ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH22 Kisses Habson. Alam mo, isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino ngayon, Beshi, maliban sa edukasyon, sa pagkain, sa maayos na health system, ay ang may masisinungan, ang bahay. Hindi bababa sa higit 4 na milyong Pilipino ang kasalukuyang walang maayos, ligtas at permanenteng tirahan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nais niya itong solusyonan sa pamamagitan ng pagtatayo ng 1 milyong housing unit kada taon hanggang sa 2028. Kamusta na nga ba ang pangakong pabahay ng administrasyon sa mga Pilipino? Ating alamin sa special report ni Don Carlos. Ang mga naglalakihang proyekto ay nakalatag sa buong kapuluan. Mga daan, tulay, tren, paliparan, pantalan, patubig at murang pabahay. Sabi ng Pangulo sa nakaraang State of the Nation Address o SONA, nakalatag na sa buong bansa ang mga naglalakihang proyekto para sa murang pabahay. Pero ano na nga bang estado ng pabahay program ng pamahalaan ngayon 2026? Kung susumahin, 6.5 million ang kabuang backlog para sa babahay noong 2022, pero ibinaba na ito sa 2.2 million ngayon taon. Hindi dahil nabawasan o nabigyan na ng pabahay ang iilan. Paglilinaw ni Henry Yap, Senior Undersecretary ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, nagkaroon lamang ng misconception sa naturang numero. Pero hindi rin ito kinagat ng ilang senador at sinabing iniba lamang ang termino para maging mabango ang datos sa publiko. Gayunpaman, nangako ang Administrasyong Marcos na makapagbigay ng ligtas, maayos at abot kaya na pabahay sa lahat ng low-income at informal settler communities. Sa unang quarter ngayong taon, sinalubong ng bagong tahanan ang 1,200 individual sa Bukawi, Bulacan nang mabigyan ng modern condominium type noong January 19, 2026 sa ilalim ng mas pinalawak na pambansang bahay para sa Pilipino o 4PH. Ngayong taon din natapos ang kauna-unang horizontal housing unit sa bansa na itinayo sa Barangay Payompong, Mumbarao sa probinsya ng Mindoro. Kasabay ng pagbibigay, sa bayan ding binubuo ang 7,000 kabahayan sa General Santos City kung saan mga working class naman ang makikinabang. May naghihintay din na higit 2,000 housing units sa 6,000 residente na pinagtulungang buuin sa tulong ng Pag-ibig at Social Housing Finance Corporation o SHFC sa lungsod ng Maynila. Mas lalo ring pinalawak ng 4PH ang kanilang programa kung saan makikinabang na rin ang mga low-income workers, mga housewife at delivery drivers sa abot kayang pabahay. Kaugnay nito, sinagip at pinangakuan na rin ng lokal ng pamahalaan ng Quezon City ang mga biktima ng malaking sunog noong March 6 sa Barangay Pinyahan. Bagamat bibigyan ng permanenteng tahanan, sa taong 2027 pa ito pwedeng tuluyan. Ngayong Hulyo, 7,000 kabahayan ang nakapagkasunduan na itayo naman sa Tarlac na mayroon ding playground, covered court at sakop ng subsidized interest rate ng Pag-ibig. Pero sa gitna ng tuloy-tuloy na sanang proyekto ng gobyerno, tila may naiwan at hindi rin nakaligtas sa isyu ng korupsyon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Dahil hindi lamang mga proyekto sa kontrabaha ang nadaya, pati na rin ang mga proyektong pabahay sa ilang panig ng bansa. Tulad na lamang ng ulat na ghost housing project sa Magalang, Pampanga, kung saan 1,700 na individual ang nagbayad ng housing units pero hindi pa rin nakakuha ng kanilang inaasam na tahanan. Gayon din sa Minglanilla, Cebu, kung saan karamihan sa mga biktima ay overseas Filipino workers o OFW ang bumili ng housing units na nauwi lamang sa kawalan. At hanggang sa ngayon, wala pang malinaw na sagot o tugon ng gobyerno para sa mga nalokong Pilipino, bagkus naglabas lamang ng babala at bumuo ng special task force para habulin ang illegal developers sa mga naturang lugar.
Samantala, kung titignan ng datos, mahigit 400,000 na housing units na ang naibigay ng Administrasyong Marcos simula nang maupo ito sa Malacanang noong July 2022 hanggang January 2026. Tayo ay nagkagawa at nakapag-finance na higit 423,000 housing unit. Malayo na ang ating narating. Kung tutusin, malayo pa ito sa 1,133,676 na murang pabahay na naisana ng gobyerno na maibigay hanggang matapos ang administrasyon. Batid natin lahat ang mga kababayan natin na namumuhay sa lansangan. Sila ang pinakanangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Ilang araw na lamang ikalimang sonanag ng Pangulo. May maririnig nga bang balita ang mga Pinoy na nasa lansangan na tanging hangad lamang ay magkaroon ng sariling tahanan? Para sa SONA 2026, ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos, sa ating pagbabalik, Beshi. Sasagutin ni Yuel Reyes kung ano na nga ba ang ginawa o nagawa ng Administrasyong Marcos patungkol sa estado ng ekonomiya ng bansa. At pupuntahan din natin ang iba pang mga SONA special reports. Kasi Beshi, alam mo, nagtatanong talaga ang taong bayan, bakit talaga patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin natin ngayon? Oo. Diba? Tsaka ang tanong pa nila, ano bang ginagawa ng ating pamahalaan na para kahit papano, kung hindi man bumalik sa dating presyuhan ng mga bilihin, kahit papano bumaba naman ang presyo nito. Diba? Yung, kasi nga sabi nila, ano nga ang tawag dito, sana nga daw yung, kung hindi mapigilan yung mga ganitong mga aspeto, circumstances, dapat manabang daw makasabay sa ganito yung ating sahod. Oo. Diba? Kung bigyan man tayo ng ganitong kataas na presyo ng bilihin, sana naman yung sahod nakakasabay sa pagsubok. Nakakabuhay. Hindi yung pambili lang ng 1 kilong bigas, paano yung ulam? Oo. Diba? At hindi lang pang isang araw. Diba? Dapat hanggang mairapos mo ang isang buwan na. Yes. Ganun dapat. Kaya panigurado ako, Beshi, sa hindi man madami, sana hindi madami, pero meron pa rin mga pamilya sa Pilipinas na isang kahig, isang tuka pa rin. Yun ang nakakalungkot. Mamaya puntahan natin ang special report ni Yuel Reyes sa aming pagbabalik. Pilipinas ang oras, 10:44.